episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung panlilinlang po. Yung sinasabi po ni BBM na siya po ay nakinig, no, sa mga hinaing ng mga Pilipino pagdating po rito sa 2025 budget. Pag-uusapan din po natin, ito po si Erwin Tulfo, no? Nahaharap po ngayon, kumakalat na po tong mga dokumento na siya po ay hindi lang po inakasahan, no? Tinanggalan ng US citizenship dahil sa pamemeke ng mga papeles. Hindi di umano. Ayan, dapat lagyan natin ng di umano. Alam niyo tong mga pikunto, no? Hindi po marunong makaintindi to ng mga katotohanan. Pero may papeles po tayo rito. Ilang araw na po itong pinag-uusapan. Tahimik pa rin po itong si Erwin Tulfo. Aba, hindi po pwedeng tahimik lang po kayo dahil nadala na po kami, no? Meron po tayong presidente ngayon na pag malalaking issue, nananahimik lang. Dehin bokeki lang. Tapos ngayon, na sasabihin na naman natin na okay lang din na dehin bokeki, pati yung number 1 di umano sa mga survey nila. Number 1 lagi. Tapos hindi kikibo pag may mga issue. Pinagtatawanan po tayo niyan, mga yan. Sasabihin lang yan, iboboto pa rin naman ako ng mga yan. Kahit na ako ay may anomalya. Yan, pag-uusapan natin yan. At ito po, ito talaga mga followers nito ni BBM, panay manlilin lang, no? Yung tinatalakay po, yung SSS contribution. Sinasabi po ng mga tauhan ni Marcos ngayon, Duterte yan eh. Batas yan na pinirmahan ni Duterte. Duterte ano yan, et cetera. No? Si Duterte pa rin ang sinisisi nila sa pagtataas po ng kontribusyon ngayon. Ngayon, tataas po ngayon 2025 ang kontribusyon. Sisisihin nyo yung presidente nung nagdaan. Ibang klase talaga kayo, no? Ibang uri talaga tong mga kalaban natin. Wala po silang aaminin. Yan po mga pag-uusapan natin. Ngayon po, magtataas ng premium yung SSS, isisisi nila sa nagdaang Pangulo. Saan kayo makakita? Pero, anuhin po natin yung kanilang ano. Opo, tataas po. Pero dapat natin sagutin yung kanilang mga binabanat. Yan si Ace Barbers, naghihintay po kami kasi ang bintang niya mga narco vloggers, mga vloggers na pinuponduhan ng Pogo. Siyempre, madali pong i-deny, baka banatan natin niya, sabihin hindi ka naman kasama ron ba doon sa mga sinasabi ko, 'di ba? Pag tayo po pinatawag at tayo po ay pagbibintangan nila na narco vlogger at Pogo vloggers, kahit po siguro wala po tayong budget, irereklamo po natin yan. Kung tayo po ay isasama nila dyan sa mga tinatagurian nilang narco vloggers o Pogo vloggers. Dahil ni sa hinaga po, wala po akong kakilalang drug lord at saka may-ari ng Pogo. Lalo na pong walang nagbabayad sa amin, no? Yan nga po numero 1 namin tinitira, yung drug lord, saka yung mga lintik na Pogo. Wala po kaming pakialam dyan sa mga Pogo na yan. Tapos, pero siyempre, wala naman silang pinapangalanan, di ba? Yan ang problema eh. Wala silang pinapangalanan na mga vlogger, pero paulit-ulit sila na may mga vlogger na hindi nga, oo nga. Tanggalin na kagad yan.
Wala wala akong panahon. Sa tingin teka ako na magtatanggal para hindi na kayo time out lang. We hindi nga. Tanggalin na kaagad natin yung mga ungas na yan para hindi na po pamarisan. Wala ako sa mood na sagutin. Mood lang po yung minsan sinasagot ko sila pero yung mga tanong na, "We, hindi nga. Asan ka na? Oh, tanggal ka na, Gerardo. Gawa ka na uli ng sarili mo para makapag-comment ka. Hindi mo ko pagkikitaan." Okay. Ace Barbers. Aba, sana naghihintay kami ng mga patawag, no? Na mga sinasabi niyo mga narco vloggers at mga pogo vloggers. Kinakailangan po kayo po ang pamantayan niyan, no? Nagbibintang kayo. Aba, kinakailangan naman patunayan niyo. Hindi po pwedeng hindi mag-akusa lang kayo na mag-akusa. Hindi po ang kaibahan po ng mga vlogger, wala po kaming alam niyo po, wala po kaming amo, no? Vlogger po kami. Kaya po kaya naming sagutin araw-araw 'yan. Sabihin niyo po kung sino yung mga 'yan. Kasi pag hindi kayo nagsasalita, aakalain ng mga tangang katulad nitong yung tinanggal natin na kami yung pinagbibintangan nyo. Bakit hindi nyo po masabi? Kayo po ay congressman, alagad kayo kayo po ay mambabatas. Yung ginagawa po ninyo, no, sa inyong mga iba, yung ginagawa po ninyo sa mga sinasalang nyo po dyan, mahirap pong gawin sa mga vlogger dahil kami po, madadaldal kami. Hindi po kami titigil sa kadadaldal sa inyo. Mag-name po kayo, magpangalan po kayo ng mga vloggers kasi po mahirap naman yan na mambabatas na kayo, parang ginagawa nyo pang blind item. Hindi naman po kayo alagad ni Christopher Min para i-blind item nyo po yung mga vloggers. Dahil kung totoo po na may mga binabayaran po mga narco politician, yung mga nagtatanggol po yan sa mga drug lord. Malamang hindi kami yan. Pangalanan nyo po. Kasi, unlike po sa mga ibang iniimbitahan nyo na mga maginoo, no? Merong mga honor-honor. Ang pagkakaiba po namin, trabaho po namin dumaldal. Mas lalo nyo pong ginigipit yung mga vlogger. Mas lalo nyo pong pinagsasabihan ng kung ano-ano. Mas lalo po kaming dadaldal. Hindi po kami mga bobo, yung mga mahihina utak. Na akala nyo kaya nyo takutin basta-basta. Dapat yan, kayo'y mambabatas, nagsasalita kayo, nagsasalita po kayo po'y mambabatas na may mga vlogger na pinupunduhan ng kung sino, patunayan nyo. Kami po naghahanap ng pruweba kasi yung iba wala naman. Hindi naman mga vlogger kasi yung mga sinalang nyo dyan na kinukontempt nyo. Kami, hindi pa nyo kami sinasalang, pumapalag na kami sa pinagsabi nyo. Congressman Ace Barbers, sino ba yung mga vlogger na tinutukoy mo? Na mga pinupondohan ng droga? Ba dapat po yan? Dapat po yan, yung mga nagtatanggol ng drug lord at saka mga taga-pogo. Aba, dapat po talagang yung isalang yan. Pabor kami dyan sa inyo. Pero, magpangalan kayo kasi nadadamay po yung marami pong tatanga-tangang mga nanunood. Di ba? Kita nyo ang konklusyon nila. Ang konklusyon na nila, mga DDS yung mga vlogger na tinutukoy nyo. Tukuyin nyo po. Aba, hindi naman po kami
Papayag na basta-basta yung mga vlogger, akusahan nyo ng mga fake news. Hindi po kami nagpe-fake news dito. Putya, si JM Vlog, ano natin yan ha? Ano ba sinabi? Ngak-ngak na walang patunay. Utot mo. Ngak-ngak daw na walang patunay. Di nga. Sige, di nga. Maaga pa lang. Put user in 24 hours. Balik ka after 24 hours. Okay, punta na po tayo rito sa mga topic natin. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya anong pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin. No? Ito po kasi yung sinabi ni Pangulong Marcos. Speech niya po to nung pinirmahan niya. No? Speech niya po to. Sabi po, nakikinig po kami sa inyo. Sabi ni Pangulong Marcos, salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget. To sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Okay, President Bongbong Marcos. Nakikinig po kayo talaga? Ha? Nakikinig kayo? Mr. President, sa mga sinasabi ng inyong national budget ng mga Pilipino? Ito pa sinabi niya yung isinumite raw niya, umamin din Yung isinumite niya raw na budget, na gusto niya sanang budget, ay binago ng pinsan niya at ng mga senador. No? At binago yan, hindi po dun sa normal na committee. Binago po yan sa BICAM. Yung wala pong video, wala pong nakakaalam, yung sila lang po, yung mga piling congressman at piling senador lang. Anong patunay mo, boss? Na ano po yung patutunayan ko? Wag ka mainip, ito po yun. Okay. Nakikinig ba talaga kayo sa mga sambayanan? Sabi niya po, sambayanan. Ang alam po namin, ang inaangal po ng mga umaangal, no, ay ang mga sumusunod. Una, zero budget. Siniro po ng Quadcom, BICAM. Siniro po ng BICAM yung budget ng PhilHealth. Wala pong binigay ang national government na budget sa PhilHealth ngayong 2025. Yan po ang pinakamarami pong angal na natanggap mula sa mamamayan, Mr. President. Baka nakakalimutan nyo. Ngayon, kung talagang nakikinig kayo, no? Kung talagang kayo ay nakikinig sa mamamayan, bakit zero pa rin ang budget ng PhilHealth? Ikalawa, nagkaltas po ay yung AKAP po. No? Yan po ang isa sa inaangal. Lahat po nag-aakusa sa AKAP na ito ay gagamitin lang ng mga politiko para sa kanilang ito po angal hindi po ko sinasabi na ganito talaga nila ginagamit. Sabi nyo nakikinig kayo Ito po yung inaangal ng mga tao. Ayaw namin ng AKAP dahil yan ay paniniwala ng marami na yan ay gagamitin sa 2025 election. Kung nakikinig kayo, bakit nariyan pa rin yung AKAP? Bakit yung mga kinaltasan ng budget katulad ng DepEd, yun pong pagbili ng mga computer ng DepEd para sa mga bata, bakit
yung retirement ng AFP at AFP modernization ay kinaltasan, inapprove nyo. Inapprove ninyo yung pagkaltas sa budget ng DepEd. Inapprove ninyo yung pagdoble ng budget ng House of Representatives. Pagdadagdag ng budget dito sa Senado. Bakit po kung pinagtatanggol ninyo yung ayuda, yung pinakamatinong ayuda, ibig sabihin po ng pinakamatino, may batas. No? May batas po dyan sa ayuda, yung purpose. Bakit po nyo pinakaltasan ng bilyon-bilyon? Pumayag kayo, pinirmahan nyo. O kaya po, punong-puno po ng panlilin lang to. Di ba? Huwag po tayo maglinlangan na kayo'y nakinig. Kaya nyo po may binito kayo, dalawa lang, nakinig kayo sa inyong ES dahil alam niya na sasampahan kayo na reklamong paglabag sa konstitusyon. Kinakailangan laging mas mataas. In-adjust nyo lang yung budget ng DPWH. Kaya nyo binito yung budget ng DPWH para hindi kayo lumabag. So ang pinoproteksyonan ninyo, yung sarili ninyo, Mr. President. Kasi malinaw po yun eh. The highest budgetary, yung dapat ayon sa konstitusyon, pinakamataas ang edukasyon. Eh nakita ng lahat ng tao, pinakamataas, DPWH. So in-adjust lang ninyo, yun po yun. Yung isang binito nyo, wala pong budget yun. No? Wala pa pong budget na pera yun. Dahil yun po ang program. Oh. Yan yung sinasabi natin na hindi importante yung binito nyo. Yung akap na inaangalan ng mga tao, nariyan pa rin. Bakit ba ang daming nagtataguan tayo? Ano ba mga pinagsasabi ng mga yan? Ano ba sinabi ni Judy Labrador? Pakiano mo nga, ang dami mo nang tinanggal, JC9. Ano ba mga sinabi ng mga yan? Baka naman mga nagtatanong lang na maayos yan. Hindi ko makita eh. Mga bastos kasi yung mga yan, boss. O yun, pag mga bastos, tanggalin. Okay, punta tayo dito sa iba pang balita. Eto, alimbawa po to. Niloloko tayo ng mga to eh. Magdadagdag po ngayon, 2025, starting January 1, dadagdagan po yung premium ng SSS. Ako po, hindi po ako miyembro ng SSS na. No? Pero, ang sinisisi po ng mga to, si Marcos po, yung under po ni Pangulong Marcos, magdadagdag po ng SSS premium. No? Sino ba Pangulo ngayon? Si Marcos. Sino po ang sinisisi nila? Yan daw po ay batas na pinirmahan ni Duterte. Alam ninyo, kung pwede pong ipatigil ni Marcos, yan yung problema sa mga to eh. Pagbatas po, ay pag masama po epekto sa mamamayan, katulad niyan, SSS, magdadagdag ng premium. Ibig sabihin, magdadagdag kayo ng hulog, kayong mga miyembro ng SS. Pag alam ng mga nila na tututulan ng mamamayan, isisisi kay Duterte. Sino po ba ang presidente ngayon? Si Marcos. So sa tingin ninyo, walang kapangyarihan si Marcos na isuspend yan? Meron po. Dahil gusto niyang itataas niya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung si Duterte ang presidente. Ayan. Eto po. Balita to noon. Rodrigo Duterte was able to suspend the Social Security System contribution rate increase during COVID-19 pandemic through Republic Act 11548.
the law allowed the president to suspend the 1% increase in contribution rates for the duration of state of calamity. Oh, 'di ba? Oh, ano pa? The SSS contribution rate was scheduled to increase 13 to 14% in 2023 and 15% in 2025. However, the president was able to suspend the increase due to pandemic. The Social Security Act enacted in 2019 gave the Social Security Commission the power to gradually increase the SSS contribution rates every 2 years. O yan po. So pwede pala kung gusto ng Pangulo. Gagawa lang po ng mga batas. 'Di ba? Magkakaltas, dadagdagan ng kaltas eh. Kung gusto po ng Pangulo, pwede niya pong ipasuspend. Kaya wag niyo pong sisisihin si Duterte kasi si Duterte pinasuspend niya. Ngayon, Pangulo na, iba na, hindi pinasuspend. Pwede nga nilang baguhin yung batas eh. Ang dami nga nilang pwedeng gawin eh. Yan yung problema sa atin eh. Alam ninyo magagalit yung mga tao, isisisi ninyo. Isisisi nyo kay Duterte. Di wag ipatupad ni Marcos. Ang dami niyang congressman, ang dami niyang senador, sabihin lang niya, pwede ba isuspend nyo muna at walang pera mga tao? Pwede ba yon? Pwede. Kaya nga may Senate at Congress eh. Kaya wag po kayong sisi ng sisi. Yan yung problema sa inyo eh. Di ba? Ngayon, sige. Pag-usapan natin yung dapat tinuloy. Hindi ba maganda yung build ni Tatay Digong? Total, gusto ninyo yung mga ganyan, yung hindi tinutuloy. Kayo po tatanungin ko, di ba maganda yung build? Wag na yung build kasi malaki yun eh. Yun na lang pong may pondo na, may magpopondo na, meron na pong plano, meron na po, ipapollow up na lang. Yung pong Mindanao Railways, hindi po ba maganda yun? Maganda po yun para sa mga taga Mindanao. Hindi lang po para sa taga Mindanao. Overall po para sa Pilipinas. Bakit hindi po pinatuloy ni Marcos kung maganda? Yun nga po yun eh. Dahil po ang presidente, kahit maganda proyekto, pwede niyang ipatigil. Yun yung problema. Hindi nyo nakita na maraming proyekto si Duterte na na-enjoy natin ng 4-6 years niya. Naligayahan tayo. Hindi na pinagpapatuloy ni BBM. Wala kayong nakikitang mali. Halimbawa, yung war on drugs. Napakabuti ng epekto niyan para sa atin. Tumahimik sa mga lugar na may mga droga dati. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, panahon ni Marcos, pinatigil niya yung war on drugs. Ano pa pinatigil niya? Yung napakagandang friends to all, enemies to none. Pinatigil din niya. Bumalik tayo sa pagiging tuta ng US. Bakit pag etong mga SSS contribution ng pinag-uusapan, isisisi nyo kay Duterte? Over po ang kapangyarihan ng Pangulo. Kung gusto niyang hindi ipatupad, pwede. Kung gusto niyang ipatupad, pwede rin. Ibig sabihin, yung magagandang proyekto ni Duterte, hindi niya pinatupad. Kahit pangako niya. Tapos yung ganito, SSS contribution, isisisi nyo kay Duterte. Pag mga pangit, isisisi nyo kay Duterte. Ganyan talagang patunay na walang kakayahan yung presidente nyo. Di ba? Sana, di may nagagalit kung hindi kayo bura ng bura. Yun eh. Pag mga war on drugs, mga programa na build, pwedeng hindi ituloy. Hindi kayo nagrereklamo. Pero yung mga masasaktan yung mga mamamayan,
Katulad ng contribution ng SSS, dadagdagan. Oh, sasabihin nyo, batas ni Duterte yan. Pinatigil nga ni Duterte, pwede. Hindi pwede kay Marcos. Samantalang hindi naman niya batas yan. Hindi nyo po maluloko yung mga tao sa ganyan. Punta po tayo rito kay Raffy Tolpo. Alam nyo, Raffy Tolpo, ikaw Raffy Tolpo. Ay, Raffy, Erwin pala, Erwin. Ang linaw po rito, basahin ko lang ng konti konti lang, hindi lahat. Ito po, meron po ritong paliwanag, papeles po to, na nakita natin dito sa X, na pinost nitong Hansam ang pangalan. Galing po to sa Embassy of United States, Manila, Philippines. May petsang October 11, 2022. Ito po ay address kay Eric Sylvester Tulfo. Tapos meron pong address. Yan, Dear Eric Sylvester Tulfo. The Department of State has revoked US passport number, etc. issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid US passports issued to you, pursuant, which provides that a US passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulations cited in this letter may be found. Ayan, hindi na natin tutuloy lahat. Ibig sabihin, ang akusasyon po ng Embassy ng United States of America sa nagngangalang Eric Sylvester Tulfo ay tinanggalan ka ng US passport dahil ang sinabmit mong mga papeles ay is either peke o may illegal, peke, at maraming mga anong tawag doon? Mga pineke ang dokumento sa madaling salita. Fraudulent. Ano nyo na lang po yan. Yung meaning po niyan. So ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan ay peking tao to. Si Erwin Tulfo. Ngayon, kung hindi po aaksyon ng COMELEC o wala yata nagrereklamo sa kanya, no? Sagutin man lang ni Tulfo. Sabihin man lang niya. Kasi kumakalat Hindi lang po mga Duterte ang nagpapakalat niyan. Nakita ko nga po, pati mga BBM vloggers, binabanatan din si Tulfo. O, di ba? Ibig sabihin, no? Kalat na kalat po to. Erwin Tulfo. At ang sagot ni Erwin Tulfo sa lahat ng iyan ay pananahimik. Ngayon, ito po problema natin sa Pilipinas. Ayan, no? Embassy of United States, you have a right to hearing. Yeah, so may hearing yan noon, June 27. Original passport under Eric Sylvester Tulfo. Eric pala. Ayan. So, acknowledge receipt. Erwin Tulfo, Eric S. Tulfo. O, yun. Sino ba ang tunay? Ano ba? Ang daming peking pangalan, di ba? Etc. Ngayon, kamakailan lang po, meron kayong inimbestigahan. Kayong senador. Opo, yan yung sinabi natin kanina, pina-executive niya yan. Kayong mga senador at congressman, merong sikat na sikat kayong pinaimbestigahan, si Mayor Alice Go. Sabi nyo, pineke yung mga papeles ni Alice Go, pero aminado rin kayo na hindi si Alice Go yung nameke kasi bata pa siya lumaki sa farm di ba?
Hindi po siya yung nagpeke ng kanyang papeles. Kung may nagpeke po ng papeles niya, kung siya man ay dating Chinese citizen, hindi niyo naman po maitanggi na dito na po siya nanirahan ng matagal. Kung may nagpeke po, yung tatay niya o kung sino man. Di ko po pinagtatanggol si Alice Go. Pero ano po yung ginawa ninyo kay Alice Go? No? Yung ginawa po ninyo, dinisqualify ninyo sa pagtakbo bilang mayor. 'Di ba? Ngayon po, eto po, hindi po tatay ni Erwin Tulfo yung nameke. Kung may nameke po ng papeles, hindi po yung tatay ni Erwin Tulfo. Yun yung pagkakaiba eh. Sa kaso po nito ni Alice Go, kung mapatunayan man na nagkaroon ng pamimeke sa mga papeles, malamang hindi si Alice Go yan. Dahil minor de edad pa siya eh. Malamang yung nameke niyan, yung mga magulang niya para maging citizen si Alice Go o kung sino man umampun sa kanya o kung ano man yung tamang tawag doon. Pero kay Erwin Tulfo po, siya mismo. No, siya mismo. Kasi nag-apply siya ng US citizen o nag-apply siya ng US passport. Ngayon, hindi po uubra na dito sa gobyerno na to, pinagsasalita ninyo yung Vice President. Gusto nyong pagsalitain sa mga confidential fund. Tanong, confidential ba to? Ito bang impormasyon na nameke si Tulfo, confidential information? Malamang hindi. Kasi involved bang national security dyan? Mapapatunayan kasi natin yung confidential fund involved yung national security. Kaya nga may mga Mary Grace Piatos eh. Nauunawaan po natin yung lahat. Nauunawaan din naman ng mga congressman yan eh. Kaya lang gusto lang nilang tirahin talaga eh. O ngayon, yung pananahimik mo, Erwin Tulfo, anong uring nilalang ka? Anong uri ka na magiging senador? Pag nag-senador po yan, parang inaalaw po natin yung dalawang uri po ng batas sa Pilipinas. Pagkakampi ka, lahat pwede mong gawin. Mameke ka ng papeles, dual citizen ka. Hindi ko nga alam kung dual citizen pa yan o hindi na. Magandang hapon naman, Ram. Hindi natin alam ang kalagayan eh. May mga passport pa ba kayo na US? Kasi napakadelikado po niyan. Paano kung naging kalaban natin ng US? At kayo ay passport holder ng US? Halimbawa lang, nagkaroon ng digmaan tayo with US. O yun po tanong ko eh. Bakit po, Comelec, bakit si Alice Go hindi siya pwedeng tumakbo? Samantalang to si Tulfo, pwede. Kasi pag sinabi niyo po yan, pagkakampi ka ng mga Marcos, kahit convicted ka, pwede ka magpakulong ng mga walang kaso. Katulad ng ginawa ni Franz Castro. Pinakulong si Laika Lopez. Walang kaso yun. Hanggang ngayon, na pag-usapan natin yung nakakulong na walang kaso. Hanggang ngayon po, nakakulong pa po si Colonel Grijaldo. Pagka makamarcos ka, pwede lahat labagin. Pwede rin hindi magpaliwanag. Manawa kayong mga vlogger na kaatake. Wala kaming pakialam. Tulfo kami. Above the law kami. Alam niyo po, tigilan na natin kayong mga sumasamba sa mga Tulfo, no? Yung mga sambahero sa mga Tulfo, magtapatan na tayo.
2.5 years na po si Rapi Tulfo na senador. Ano na po nagawa ni Rapi Tulfo na batas? Ano na po nagawa niya sa Senado? Yan na po ang pinaka. Yan na po si Rapi Tulfo, ang pinakasikat sa mga Tulfo. May ambisyon pa kayong gawing presidente yan. Ano na po nagawa ni Rapi Tulfo sa Senado? Bukod sa na-promote niya ng gusto yung Rapi Tulfo in Action, bukod po sa naging extension yung Senado ng Rapi Tulfo in Action, bukod sa pagsasalita ng bukod po sa pagsasabi na payag ka, ano kita? Anong tawag doon sa test niya? Payag ka na ano na nga yung lagi niya sinasabi? Ano na nga yung test yun? Yung para sa nagsisinungaling? Lie detector test ka? Payag ka ba? Lie detector test? Magdadagdag pa kayo, hindi lang po isa, dalawa pa ang gusto nyo na idagdag na Senado, lalo na yung mga dalawa na yan. Magtapatan po tayo. Si Rapi Tulfo na po pinakamatalino sa kanila. Mas matindi ang mga yan. Mamamagatengan nyo sa American accent na pilit na pilit. What am I looking for? It's not for you. Babaha po ang English American accent sa Senado pag nanalo yan, dalawa na yan. Dito po kay Erwin Tulfo. Ilang taon na bang congressman yan? May nagawa na bang batas yan? Ang alam kong ginawa niyan, umalalay lang na umalalay kay Martin eh. Kaya masyado kayong alam niyo po, totoo po yun. Nakakatulong po yung mga Tulfo sa mga maliitan. Wala pong pagkakaiba yan sa DCRH, Operation Tulong. Paring Ray, may nawawala po rito na passport. Sige po, manawagan na kayo. Nananawagan po ako sa mga nakakuha po ng passport. Kinabukasan, meron nang pupunta ron. Bigyan natin ng ng premyo na 200 pesos. At saka mga delata dyan. Ano ba magkakaiba nyo ron? Sa DCRH Operation Tulong. Senado po yung balak ninyo eh. Nakakatulong kayo na magreklamo sa mga maliliit o hindi. Hindi ba nakakatanggap ng sweldo yan? Pasamahan mo nga. Pasamahan mo sa natin. Punta kayo. Teka, tawagan mo si Dolly. Ayan sinasabi ko sa inyo. Dapat kasi attentive kayo. Hindi yung tawagan mo na. Ano ba yung mga pangalan ng mga alalay ni Rapi Tulfo? Kawawa naman. Magpaliwanag ka, Erwin. Alam namin na malabo kang matanggal sa ma-disqualify. Pero kung hindi kayo magpapaliwanag, Odette, makikinig kasi kayo, Odette. Ano ba ginagawa nyo rin lagi kayo nagkukumpulan dyan. I-assist nyo tong mga ganun lang, nagtapang-tapangan lang. Totoo po, matatapang kayo. Pero sa paggawa po ng batas, ibang larangan po yun. Pahig ka ba? Ipapadrug test kita? Papaano kita? Lie detector test kita? Okay. Baka meron pa tayo rito.
Ay, ito po ang pinakamalupit. Naku, nakalimutan natin sabihin kanina. Ito po. Alam niyo po, pinagmamalaki po ng Department of Finance ngayon. Ito po kapit po kayo. Laging kapit. Sabi po ni Secretary Ralph Recto, the Department of Finance expects the Philippines to achieve historic 606.6 billion in non-tax revenue for 2024. Antindi, no? Antindi. Exceeding the targets, etc., etc. O, pinagmamalaki po ni Ralph Recto. Ralph Recto. Ipinagmamalaki po ni Ralph Vilma Santos Recto na marami raw pong kinita ang Department of Finance na non-tax. Alam niyo po, ang galing po nila mag-wordings, no? Bilib ako rito sa pag wala talagang achievement, dinadaan lang po sa pag-wordings. Marami daw pong kinita ngayon ng gobyerno. Ang kita po kasi ng gobyerno, mga kapatid, nasusukat po yan sa pumapasok sa treasury. Yeah? Ang kita po ng gobyerno, karaniwan, galing po sa tax. Pag mas malaki ang tax collection, masasabi natin na kumikita yung gobyerno. Ngayon po, ang pinagmamalaki po ni Ralph Recto ay isang abnormalidad. Hindi dapat nagaganap. Bakit mo ipagmamalaki na malaki ang kinita ng non-tax revenue? Ano po ibig sabihin yan? Yan yung mga kinita natin na hindi galing sa pagbubuwis. Pwede pala yun ba dong? Pwede. Sa ginawa ni Recto. Di matuwa tayo kay Recto kasi kumita ang Pilipinas. Sabi lang nila kita. Pero sa katotohanan, hindi po nakakatuwa yung ginawa ni Recto. Yan po, yung perang pinagmamalaki niya na malaki kinita ng Pilipinas. Yan po yung mga kinuha niya, katulad po ng PhilHealth, kinuha na 60 billion. Katulad po ng PDIC, kinuha na 117. Hindi po normal yan. Dahil hindi mo na mauulit yan. Alam niyo yun, hindi po katulad ng tax na nakabatay. Pag lumalaki yung collection mo ng tax, ibig sabihin, dumadami yung mga kumikitang businessman. Maunlad ang business. Eto po hindi. One-time-man lang po ito eh. Saan po galing yung mga revenue kunwari? Hindi po revenue yan eh. Nagbenta kayo ng mga assets. Yung mga binenta pong assets, baka dyan napunta yung ginto eh. Kasi kumita raw eh. Baka sinama nila rin yung pinagbentahan ng ginto. Yung kinuha nila sa PhilHealth. Sa PhilHealth pa lang, tsaka sa PDIC, 117 billion, tsaka 60 billion. Kulang-kulang 200 billion na yun. Sa dalawang ahensya pa lang. O ano pa ang ginawa ni Recto? Nilakihan po yung nire-remit ng mga GOCC. Nilakihan po niya. Ginawang 75%. Hindi ko alam. Yung mga kumikita natin, dati ito lang po. So, maapektuhan yung mga operasyon ng mga yan. Kumbaga, kinuwanan niya na sobra-sobra yung ginto. Yung NAIA, privatization na NAIA. Ilan pa bang NAIA maipa-privatize mo? Yun yung problema dyan sa non-tax income, no? Non-tax revenue pala. Kasi hindi po yan taon-taon. Halimbawa, yung PhilHealth, mauulitan nyo pa ba na makuna ng 60 billion? Yung PDIC, 55% yan ng pera ng PDIC. Mauulitan nyo pa ba na makakuha uli? Pag kinuha nyo yung 50% pa ng PDIC, wala nang pondo yan. One time lang po yan.
Tapos pinagmamalaki pa nila na malaki raw ang kinita ng pamahalaan. Paano hindi lalaki? Ang dami niyong binenta. Ang dami niyong kinuwang pera sa mga GOCC. Tinaasan po nila, halimbawa, remittance lang ng GOCC dati. Hindi ko alam po dati ha. Halimbawa, 50% ng kita, yung iba maiiwan sa inyo para operation. Ginawa ni Recto, ginawa niya 75%. O di kikita kayo, hindi ibig sabihin kumita yung GOCC natin. Lumaki lang yung nire-remit. Kaya yung mga yan, sinasabi ni Recto ngayon, pinagmamalaki niya, artificial lang po yan. Dahil po yan, hindi sustainable. Ang gusto po, kung maunlad po ang ekonomiya, sustain po yan dahil tax po ng tao yan. Tax po ng mga businessman, tax po ng mga taong dumadaming may trabaho. Kung ang pangunahin nating layunin ngayon ay mamigay ng ayuda, wala po yan. Ulitin ko na naman sa 1,000 taon. No? Ulitin ko na naman. Wala pong bansang yumaman dahil sa ayuda. Thank you very much kay Aurora Albis sa 28